Bago ang lahat, nasa 18 games na lang yung Milwaukee Bucks na after ng game nila sa Miami Heat magiging 17 na lang. 1 entry pa ang Bucks since bumalik si Giannis at galing din sila sa back-to-back na talo. Lumalabo tuloy ang chance ng Milwaukee na makapasok ng play-ins lalo na sa playoffs. Ang Hawks at Hornets ang nasa winning streak ngayon. Sa 17 games na natitira para dito sa Bucks, 5 teams lang doon ang makakalaban nila na nasa top 6 ng standing. Nasa 5 teams naman yung nasa at least top 10 or play-ins. Ang hahabulin pa kasi ng Bucks at least 8 wins para makapasok ng top 10 at maagawan either Atlanta Hawks or kaya Hornets. Ang Hornets pa ang isa sa may pinakamahirap na schedule. Ang Hawks at Bucks ang may pinakamadali. Kaso yung Hornets kahit mahirap ang remaining games nila nananalo pa. Sila yung Clippers ng East dahil dati nasa lower standing sila at umabot pa ng top 10. Mukhang makakabawi si Sham dito kay Giannis. Naprank kasi ni Giannis itong si Sham nung nakaraan deadline. Ito ang magiging unang beses ulit kay Giannis na hindi siya makakapasok ng playoffs since 2016. Pinag-iisipan na rin i-shutdown ng Milwaukee Bucks si Giannis ngayong season. At pinag-iisipan din nila kung makakabuo ba ng contender na lineup ang Bucks sa offseason dahil mahihirapan silang makakuha din ng player. Si Giannis magiging kontrolado niya ang offseason dahil makikita niya kung makakabuo ng contender na lineup ang Bucks at meron pa siyang until October 1, 2026 para makakuha ng contract extension. 31 years old na si Giannis, may natitira pang 2 taong kontrata sa kanya, yung isa player option. Sa October, makakapirma siya ng $275 million sa loob ng 4 na taon. Mawawala yung player option niya kung sakali makapirma siya at magiging total pa rin 5 taong kontrata until 36 years old. Ngayon parang normal na lang yung 275 pero papatak pa rin na 60 to 70 million itong makukuha ni Giannis at mahigit 20 million ang papatak pa rin doon kay Damian Lillard until 2030 kung may mundo pa. Na kahit saan pumunta si Giannis na team, makukuha pa rin niya yung 275 million. Ang Miami, sumuko na kay Giannis. 6 na taon na nag-iintay na si Pat Riley na una pang magkaribulto kung para makuha si Giannis sa trade. Yung ibang mga teams naman iniintay na official malaglag ang Milwaukee Bucks sa play-ins or playoffs dahil doon papasok ang decision making ni Giannis. Ang Bucks magkakaroon pa rin ng first rounder dahil swap lang naman yung sa Pelicans or sa Atlanta, hindi naman unprotected. Based kasi sa mga insider no nakaraan deadline, mas habol ni Giannis yung contract extension kesa dun sa lineup. Dahil kapag nag-retire si Giannis at si Adebayo, mas maaalala pa itong si Adebayo kumpara kay Giannis kahit may championship itong si Giannis. Ang pumalit naman sa Miami na gustong makakuha kay Giannis via trade Knicks. Sila naman kasi dati pa yung may better chance na makuha dahil last offseason nagkaroon ng discussion ng Knicks at Bucks. Ang Knicks pa yung contender ngayon sa East kalaban yung Boston at Detroit. Dahil nawala ang Milwaukee Bucks, nawala din yung isa sa contender na team na pwedeng pumigil dun sa tatlo. Lalo na yung Indiana Pacers, wala na rin, eliminated na. Since dumating naman si Porzingis sa Golden State, meron silang 5-9 record. Si Kristaps naman 0-3, naka-minutes restriction pa. Nasa 20 minutes, 12 points, 3 rebounds, 2 assists, 40 and 28%. Kahit sa Atlanta Hawks, meron lang siyang 24 minutes, 17 points, 5 rebounds per game. First time din ulit kay Porzingis na wala siya sa injury report. Nilagay agad siyang available versus Minnesota. 3 sunod ng talo itong si Anthony Edwards at yung Minnesota. Base kay Edwards, babawi siya sa susunod na game. Kalaban nga nila dito Golden State. 2-1 naman sila sa series. Yung isang panalo doon ng Golden State, halos kompleto ang lineup nila bukod lang kay Butler. Pero nung sumunod na game na naubo yung ibang player, tinambakan ng Minnesota yung Warriors. Must win situation pa sa Minnesota. Dahil sabi ni Dillon Brooks, hawak ng Suns yung numbers ng Minnesota dahil nasa Suns ang tiebreaker. 2-0 na sila sa regular season series. Nasa 1.5 games away na lang ang Suns kontra dito sa Minnesota imbis na 2 games. Ito nababasa ko lang sa mga forum na meron kasing campaign ngayon na may isang superstar ang makareclaim ng number 2 spot na makascore ng 84 points. Inabot ng nasa 20 years bago na break ni Adebayo ang 81 points. Kaya maraming OG na player ang nainis kay Adebayo or hindi naging masaya dahil magiging irrelevant si Kobe.
Nawala kasi yung isa sa mga brand ni Kobe, ang 81 points, pinalitan ng 83 points ni Adebayo. No offense naman kay Adebayo, pero wala siya sa level ng superstar status na mega business market para sa NBA. Tanging si Adebayo lang din ang merong 60 or more points. Highlight ng season si Adebayo ngayon. Kaya nga sabi ni Garland noong nakaraan, dapat tinulungan na lang niya si Kawhi na maka 60 points. Si Edwards naman ang candidate na maka 60 points ngayong season kasama si Luka, SGA at si Booker. Meron pang natitirang 17 or more games. Kailangan ni Edwards or kahit sinong superstar ng Magical Night para ma-break lang yung 83 points. Dapat kasama rin niya doon yung mga player na tutulungan siya, kasama din yung mga official.